Magandang araw, mga bata. Sa araw nito ay may bago tayong aralin sa MAPE PE5 Unang Markahan Module 2 na may paksang kickball. Unahin natin ang nasa aralin 1 na may paksang striking o fielding games kickball. Ang paglalaro ay may tuturing na bahagi ng pang-araw-araw na gawain ng ating mga kabataan. Ito ay nagbibigay sigla, saya at katuparan sa kanilang mga sarili sapagkat nahahasa ang kanilang mga talent at kakayahang pisikal sa pamamagitan ng paglalaro. Isa narito ang shooting o fielding games kung saan ang manlalaro ay makakakuha ng puntos sa pamamagitan ng pagkatama ng isang bagay at pagtakbo ng hindi mahuhuli ng kalaban papunta sa base. Sa larong ito, maraming kasanayan ang kanilang matututunan na makapagdudulot ng mabuting kalusugan. Subukin. Basahin ng mabuti ang bawat tanong at piliin ng titik ng tamang sagot. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Unang bilang, ito ay uri ng laro kung saan ang maglalaro ay makakakuha ng puntos sa pamamagitan ng pagtama ng isang bagay at pagtakbo nang hindi mahuhuli ng kalaban papunta sa base. A. Target game. B. Striking o fielding game. C. Softball. D. Badminton. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Ikalawa, ito ay halimbawa ng larong striking o fielding games. A. Touching. B. Kickball. C. Tumbang preso. D. Batukang tsinel. Sulat mo sa iyong sagutang papel. Ikatlo, ang mga sumusunod ay mga kagamitan ng larong striking o fielding games maliban sa isa. A. Ratan na bola o bola ng football. B. Goma o manipis na table. C. Beanbag bilang base. D. Ruler. Isulat mo ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Ikaapat, ano ang layunin ng larong striking o fielding games? A. Masalo ang bola. B. Matumba ang mga manlalaro. C. Maibato ito ng malakas at malayo. D. Masipa ito ng malakas at malayo upang makapunta. Sulat mo ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Ikalima, ang larong striking o fielding game ay mainam na paraan upang mapaunlad ang blank. A. Balance. B. Flexibility. C. Time reaction. D. Cardiovascular injury. Sulat mo ang sagot sa iyong sagutang papel. Ika-anim, batay sa Philippine Activity Pyramid, ang striking o fielding games ay maaaring isagawa ng blank. A. Araw-araw. B. Isang beses sa isang linggo. C. 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. D. 3 hanggang 5 beses sa isang linggo. Ika-7, alin sa mga sumusunod sa striking o fielding games ang maaaring isagawa ng 3 hanggang 5 beses sa isang linggo? A. Habulan. B. Taguan. C. Kickball. At D. Batuhang tsinela. Sulat mo ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Ika-8, sa anong antas ng Philippine Activity Pyramid makikita ang striking o fielding game? A. Una. B. Ikalawa. C. Ikatlo. D. Ika-4. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Ika-9, ang striking o fielding games ay nilalaro sa mga blank na lugar. A. Mabundok. B. Mabato. C. Maputik. D. Patag. Sulat mo yung sagot sa iyong sagatang papel.
Ikasampu, alin sa mga sumusunod na skill setness ang hindi nalilinang sa paglalaro ng striking o fielding games? A. Power. B. Agility. C. Speed. D. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Narito ang ating kasagutan. Unang bila, B. Striking o fielding game. Ikalawang bilang, B. Kickball. Ikatlong bilang, D. Ruler. Ikapat na bilang, D. Masipa ito ng malakas at malayo upang makapunta sa base. Ikalimang bilang. Sa ikanim na bilang, ang ating kasagutan ay D. 3 hanggang 5 beses sa isang linggo. Sa ikapitong bilang, ang tamang sagot ay D. Kickball. Sa ikawalong bilang, B. Ikalawa. Sa ikasam na bilang, D. Patag. Sa ikasampung bilang, ang tamang sagot ay A. Power. Balikan. Bilugan ng bilang ng mga larawan ng larong naisagawa na. Gawin ito sa sagutang papel. Narito ang iyong pagpipilian. Palo sebo, siyatong, tumbang preso, touching, volleyball. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Ikatlong bilang, ikaapat at ikalimang bilang. Tayo ay magwasto. Ang lahat ng larong ito ay naisagawa na. Volleyball, palo sebo, touching, tumbang preso, at siyatong. Tuklasin. Pagmasdan ang larawan sa ibaba, pamilyar ka ba sa larong ito? Ikaw ba ay nakapaglaro na nito? Tama ka. Ito ay larong kickball. Turiin. Ang striking o fielding games ay laro na tinitira ang bola ng paa o bat. Ito ay ginagawa sa isang malawak at patag na lugar. Ang mga striking o fielding games ay isa sa mga larong maaaring isagawa bilang larong panlibangan batay sa Philippine Physical Activity Pyramid. Kickball. Ang kickball ay isang larong Pinoy na hango sa larong baseball at softball. Ang kaibahan nito ay walang hawak na bat ang mga manlalarong nasa home base. At ang bolang gamit ay mas malaki kaysa sa baseball at softball. Hindi ito ihahagis kundi igugulong papunta sa manlalarong nasa home base na ang layunin ay sipain ito ng malakas at malayo. Ang layunin ng tagasipa ay makapunta sa mga base na hindi natataya at maka-home run tulad din ng sa baseball at softball. Ang larong kickball ay mainam upang mapaunlad ang pangkalusugang sangkap tulad ng pagtatag ng puso at baga o cardiovascular endurance at kakayahang sangkap na puwersa o power, pagiging maliksi o agility at bilis. Isa sa mga laro na nasa ikalawang antas ng physical activity pyramid ang larong kickball. Ito ay maaaring isagawa ng 3 hanggang 5 beses sa isang linggo. Ipinakikita sa physical activity pyramid ang iba't ibang rekomendadong gawaing pisikal na makatutulong upang mapaunlad ang kakayahan ng katawan na magampanan ng pang-araw-araw na gawain ng walang kapaguran. Sa larong kickball, itinuturo ang pakikiisa, determinasyon at pagkakaroon ng sariling disiplina.
Nais ng larong ito na mapasulong ang mga kasanayang pagsipa, pagtakbo, pagpasa, pagsalo at pagpapagulong at paghagis. Pagyamanin. Lagyan ng check ang mga column kung naisagawa ang mga kasanayan sa bawat araw. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Mga kasanayan sa kickball, pagsipa, pagtakbo, pagsalo, pagpasa at pagpapagulo. Karagdagang gawain, lagyan ng check ang mga column kung naisagawa ang mga kasanayan sa bawat araw. Gawin ito sa iyong sagutang papel. I-pause ang video upang bigyan ng iyong pagsagot. Aralin 2, kickball. Ating balikan, magbigay ng 5 kasanayan na napapaunlad ng larong kickball. Isulat ng iyong sagot sa iyong sagutang papel. Tayo ay magwasto. Narito ang ating halimbawang sagot. Pagpasa, pagsipa, pagpapagulong, pagsalo, at paghagis. Suriin. May iba't ibang kagamitan at pamamaraan na dapat sundin sa paglalaro ng kickball. Ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod. Mga kagamitan, ratan na bola o bola ng football, bolang pambata, beanbag bilang base, goma o manipis na tabla, 12 by 24 na pulgada. Metrong panuka. Narito ang paraan ng paglaro. Una, gumuhit ng isang parisukat na katulad ng palaruan ng softball o baseball. Ang sukat sa pagitan ng bawat sulok ay 10 metro. Ikalawa, lagyan ng base ang bawat sulok. Tandaan ang unang base, pangalawang base, ikatlong base, at home base. Ang home base ay dapat isang goma o manipis na tabla na nakabaon sa lupa. Upang hindi humarang sa bolang ratan na pinagugulong ng pitcher. Ikatlo, maglagay ng isang tuwid na guhit na ang haba ay 2 metro sa pagitan ng home base at pangalawang base sa guhit na ito, tatayo ang pitcher na magpapagulong sa bolang sisipain. Bumuo ng 2 grupo na may tig-siyam na kasapi. Ang leader ng bawat grupo ay magtatakda ng catcher, pitcher, tagabantay ng na o first base, ikalawa at ikatlong base. Shortstop, kanang fielder, gitnang fielder, at kaliwang fielder. Ang catcher ay tatayo sa loob ng home base. Siya ang magbabalik ng bola sa pitcher kung ito ay hindi masisipa. Ikalima, magmamanuhan ng leader ng bawat grupo upang malaman kung sino ang magiging taya. Ang grupo ng taya ay iaayos ang mga kasapi. Ika-6, kumuha ng isang bola para sa pitcher. Papagulungin ito ng pitcher patungo sa tagasipa ng kabilang grupo na sisikaping mapalayo ang bola. Kapito, pagkasipa sa bola, ang manlalarong sumipa ay tatakbo patungo sa una, ikalawa at ikatlong base hanggang sa home base. Samantala, ihahagis naman ng mga taya ang bola sa mga base hanggang sa home base. Kapag nauna dumating ang sumipa sa home base kaysa sa bola, bibigyan ng 1 puntos ang kanyang grupo. Kapag naunang dumating ang bola sa base na pakay, takbuhan ng manlalaro, out na ang manlalaro. Ika-8, ang sumipang na out ay hahalinhinan ng isang kagrupo sa pagsipa ng bola. 3 out na tagasipa ang kailangan para mapalitan ang taya. Ang grupong mas maraming puntos o home run ang siyang panalo. Tandaan ang pagkakasunod ng tagasipa ng isang grupo dahil hindi maaaring baguhin ito hanggang sa matapos ang laro.
Sa paanong paraan ay papakita ang iyong pwersa sa larong kickball? Anong mga bahagi ng iyong katawan ang ginagamit para maipakita ito? Malilinang ba o mapapaunlad ba ng larong kickball ang iyong power? Paano? Ang power ay ang kakayahang makapaglabas ng lakas ng mabilisan base sa kombinasyon ng lakas at bilis ng pagkilos. Maaari itong mailabas ng mga kalamnan sa iba't ibang parte ng katawan tulad ng mga kamay, braso, hita, binti, paa, at iba pa. Naipakikita ito sa mga gawain tulad ng pagtalon ng mataas, pagpukol ng bola ng baseball, paghagis ng bola ng malayuan, pagsipa ng malakas, pagtulak o paghila ng isang bagay, at iba pa. Ang madalas na pakikilahok sa ganitong tipo ng mga gawain ay mainam na paraan upang mapaunlad ang power ng kalamnan. Mas magiging maigi ang pagpapalabas ng power kung ito ay gagawin ng mabilisan. Ang bilis ng pagkilos kasama ng lakas na ibubuhos dito ay maaaring magresulta sa malakas na power. Sa larong kickball, ang paggulong ng bola o sa bola ng pitcher, pagsipa nito ng mga baseman at mga fielders ay ang mga kasanayang nangangailangan ng puwersa. Tandaan ng mga sumusunod na gawaing pangkaligtasan upang maiwasan ng disgrasya habang naglalaro. Una, magsuot ng tamang kasuotan sa paglalaro. Ikalawa, isagawa ang pampasiglang gawain o yung tinatawag nating warm-up bago maglaro at pampalamig o cooling down na gawain pagkatapos maglaro. Ikatlo, gumamit ng standard na kagamitan ng laro. Ikaapat, siguraduhing malakas ang pangangatawan o walang sakit bago maglaro. Ikalima, maging sport upang maiwasan ang pag-aaway ng mga kuponan. Pagyamanin. Ipakita kung gaano kahusay ang iyong pagkatuto sa ating mga pinag-aralan sa pamamagitan ng paglalagay ng check ayon sa dami ng beses ng pagsasagawa sa mga kasanayan. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Mga kasanayan sa kickball, paghagis, pagpapagulong, pagpasa, pagsipa, at pagsalo. Sulat mo ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Karagdagang gawain. Hatiin sa dalawang pangkat ang membro ng pamilya. Isagawa ang mga sumusunod na kasanayan kasama sila. Una, pagpapasahan ng bola. Ikalawa, pagpapalitan ng pagsipa ng bola. Ikatlo, salit-salit sa pagpapagulo ng bola. Ikaapat, pagtakbo palibot sa base. At ikalima, pagsalo ng bola. Anong kasanayan ay nagawa mo na mahusay? Ano kaya ang dahilan? I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Aralin 3, halina't maglaro. Balikan. Ano-ano ang mga kagamitan ng larong kickball? Ibigay ang mga ito. Una hanggang ikaapat. Isulat mo ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Tayo ay magwasto. Narito ang aking halimbawang sagot. Bolang pambata, beanbag, metrong panukat, goma o manipis na tabla. Pagyamani, gawin ang sumusunod na mga pampasiklang ehersisyo. Una, pag-jogging. Ikalawa, head twist. Ikatlo, pagbabataas ng binti. Ikaapat, pagpapaikot ng mga kamay at braso. At ikalima, jumping jack. Gawain 1. Isagawa ang ball kicking sa dingding upang masukat ang paunlad na kakayahan sa pagsipa ng bola. Lagyan ng check sa loob ng kahon batay sa nakuwang score sa pagsipa ng bola. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot.
Gawain 2, panuto, laruin ng buong ingat ang mga sumusunod na kasanayan ng larong kickball. Sa gabay ng magulang o iba pang mga kasama sa bahay, tandaan ang mga gawaing pangkaligtasan habang naglalaro. Lagyan ng check ang bawat kahon batay sa bilang ng beses sa pagsasagawa. Gawain 3, isagawa ang mga kasanayan sa tulong ng iyong kapatid o kasambahay. Gamit ang rubric sa ibaba, punan ang kahon ng puntos ayon sa dami ng pagsasagawa. Tandaan ang mga gawaing pangkaligtasan habang isinasagawa ito. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Gawain 4, sa patnubay ng magulang, isagawa ang mga sumusunod na pampalamig na ehersisyo. Mahinang paglakad, palibot sa palaruan, pag-unat ng katawan, pag-unat ng mga tuhod, pag-unat ng mga braso sa itaas ng ulo, pag-inhale at pag-exhale. Karagdagang gawain, itala kung ilang beses mong nagamit ang mga kasanayan sa araw-araw. I-pause ang video upang bigyang daan ang iyong pagsagot. Aralin 4, gaano ka kagaling? Balika, isulat ang salitang oo kung ang pangungusap ay tama at hindi kung ito ay mali. Isulat ang sagot sa sulatang papel. Unang bilang, ang catcher ay tatayo sa loob ng home base. Ikalawa, ang sukat sa pagitan ng bawat sulok ay 10 metro. Ikatlo, ang pitcher ang magbabalik ng bola sa catcher kung ito ay hindi masisipa. Ikaapat, 2 out na tagasipa ang kailangan para mapalitan ang taya. Ikalima, ang home base ay dapat isang goma o manipis na table na nakabaon sa lupa. Tayo ay magwasto. Narito ang ating mga kasagutan. Unang bilang, oo. Ikalawa, oo. Ikatlo, hindi. Ikaapat, hindi. Ikalima, oo. Pagyamain, gawain 1. Isagawa ng buong ingat ang mga sumusunod na kasanayan ng larong kickball sa gabay ng magulang o iba pang kasama sa bahay. Tandaan ang mga gawaing pangkaligtasan habang naglalaro. Lagyan ng check ang bawat kahon ayon sa pagsasagawa. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Gawain 2, maglaro ng kickball sa tulong ng mga magulang, kapatid at pinsan at muna ng sumusunod na talahanayan. Sa gawaing ito, ikaw ay ang taya. Gawain 3, kami ang manlalaro, maglaro ng tumbang peso sa tulong ng mga magulang, kapatid at pinsan at puna ng sumusunod na talahanayan. Sa gawaing ito, ikaw ay ang manlalaro o taga-target. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Gawain 4, cool down exercise. Isagawa ang mga sumusunod na mga ehersisyong pampalamig. Hayaan at tulungan ka ng iyong magulang o ibang miyembro ng pamilya sa pagsasagawa ng mga gawain. Una, paglalakad paikot sa palaruan. Ikalawa, pag-unat ng kamay at braso. Ikatlo, pagpapaikot ng braso. Ikaapat, pagtaas baba ng binti. Ikalima, pagpapaikot ng paa. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Isa-isip. Ang kickball ay isang larong Pinoy na hango sa larong baseball at softball. Ang kaibahan nito ay walang hawak na bat at nilalaro sa pamamagitan ng pagpapagulong ng bola. Ito ay isang halimbawa ng striking o fielding game na isinasagawa ng 3 hanggang 5 beses sa isang linggo batay sa Philippine Physical Activity Pyramid. Ang pwersa, diksi, bilis, at ang pagtatag ng puso at baga ay maaari ring mapaunlad gamit ang larong kickball. Isagawa.
Lagyan ng check ang bawat gawain ayon sa inyong pagsasagawa. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Tayahin. Basahin ng mabuti ang bawat tanong at piliin ang titik ng tamang sagot. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Unang bilang, isang halimbawa ng striking o fielding game ang larong blank. A. Tumbang preso. B. Batuhang bola. C. Shato. D. Kickball. Pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Ikalawa, batay sa Philippine Physical Activity Pyramid, ang kickball ay isinasagawa ng block sa isang linggo. A. Araw-araw. B. 1 hanggang 2 beses sa isang linggo. C. 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. At D. 4 hanggang 5 beses sa isang linggo. Ikatlo, ang mga kagamitan na dapat ihanda sa paglalaro ng kickball ay ang mga blank. A. Beanbag, metro panukat, manipis na tabla at bolang pambata. B. Bolang pambata, beanbag ruler. C. Bolang pambata, manipis na tabla, pamalo. At D. Bolang pambata, net, beanbag. Isulat ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Ikaapat, ang plank ay isa sa mga kayang nagpapaunlad sa paglalaro ng kickball. A. Time reaction. B. Balance. C. Flexibility. D. Power. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Ikalima, ang sukat sa pagitan ng bawat sulok sa palaruan ng kickball. A. 20 metro. B. 15 metro. C. 10 metro. D. 5 metro. Isulat mo ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Ika-anim, layunin ng blank ay makapunta sa mga base nang hindi natataya. A. Pitcher. B. Tagasipa. C. Catcher. D. Fielder. Sulat mo ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Ikapito, ilan sa mga sumusunod ay mga kasanayang nagpapaunlad sa larong kickball, maliban sa isa? A. Pagsipa. B. Pagtakbo. C. Pagsalo. D. Pagpalo. Sulat mo yung sagot sa iyong sagutang papel. Ang blank ay uri ng laro kung saan ang manlalaro ay makakakuha ng puntos sa pamamagitan ng pagtama ng isang bagay at pagtakbo na hindi nahuhuli ng kalaban papuntang base. A. Striking fielding game. B. Target game. C. Baseball. D. Invasion game. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Ikasya, ilang out na tagasikpa ang kinakailangan para mapalitan ang taya sa kickball? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Sulat mo yung sagot sa iyong sagotang papel. Ika-10, nasa anong antas sa Philippine Physical Activity Pyramid ang larong kickball? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Sulat mo ang iyong sagot sa iyong sagotang papel. Tayo ay magwasto. Narito ang ating kasagutan. Sa unang bilang, D. Kickball. Sa ikalawang bilang, ang isinagot mo ba ay D. 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Sa ikatlong bilang, A. Beanbag, metrong panukat, manipis na tabla at bolang pambata. Sa ikapat na bilang, ang isinagot mo ba ay D. Power. Sa ikalimang bilang, ito ba ang iyong sinagot? C. 10 metro.
Sa-6 na bilang, ang isinagot mo ba ay B. Taga-sipa? Sa ika-7 bilang, D. Pagpalo? Sa ika-8 bilang, ang isinagot mo ba ay A. Striking o fielding game? Sa ika-9 na bilang, ito ba ang iyong isinagot? D. Tatlo. Sa ika-10 bilang, ang isinagot mo ba ay B. Ikalawa. At diyan nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Sana'y marami kang natutunan. Please click on like, share, and subscribe button. Also the notification bell so you won't miss any of my videos. Thank you!